Simula ng ikalawang linggo ng Abril, pinamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection and condemnation ng mga nakumpiskang smuggled electronic vapes sa Bureau of Customs grounds sa port area, lungsod ng Maynila. Halos 3 bilyong piraso ng e-vapes, vape parts at accessories na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso ang nakumpiska sa 10 seizure operations ng Port of Manila, Manila International Container Port at ng Intelligence Group. I'm happy to be able to report to the country that the levels at which we have been able to find these smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. January to March, we are well on our way also to achieving even more seizures of these illegal vapes. They have smuggled these in without any permits, any kind of documentation. Pinagbibili na nga dito sa Pilipinas. And the very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil yung iba rito na in-inspection natin ay nahanapan, may lason na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. So patuloy natin gagawin ito, and I just wanted to highlight the efforts and the dangers that the efforts that we are doing and the dangers that accompany these smuggled vapes. Far and beyond the loss in revenue to the government, more important to us are the health issues that these smuggled vapes raise. Ang nangyari po ngayon ay condemnation ng about 2,977,000 pieces of vapes na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Yan po ang kabuuan ng nahuli natin. Excluding pa po dyan yung mga nahuli natin sa airports. 8 seizures from container seizures and about 2 in the implementation of a letter of authority. They all came from China po. This is a strong message na tuloy-tuloy itong operation na to, tuloy-tuloy ang paghuli natin sa mga nagpaparating ng illegal na vape. Sisirain po namin pag nahuli namin kung sa tingin nyo nakalusot po kayo, because minsan dumadaan po siya as mga small items, dumadaan siya nakahalo sa mga malalaking container. On the average po, we're getting 6,000 to 7,000 containers po, ganun po karami. Baka hindi natin nakita. We can still go after you sa mga bodega nyo with the exercise of the visitorial power. Pupuntahan po kayo ng mga officers and intelligence officers namin at sa mga enforcement officers namin para huliin at isis itong mga to. Sa mga kabataan, alam ko minsan parang cool na may hawak tayong vape. But tandaan nyo, ito ay isang bagay na nai-ingest nyo sa katawan nyo and it may cause hazards sa health nyo at hindi natin alam, baka mamaya may mga chemical dyan na it will shorten yung buhay natin. So sana mag-ingat tayo. Let's go for products that are safe, that are already being tested by our DTI and FDA. And siyempre, ang primordial sa atin is your safety and health. Pinangasiwaan ng Pangulo ang panunumpa sa tungkulin ng 39 na star rank officers ng Philippine National Police sa Palasyo ng Malacanang. Kabilang sa mga nanumpa ang 4 na Police Lieutenant Generals, 11 Police Major Generals at 24 na Police Brigadier Generals. As you don your new badges, remember, you are not only rising in rank, you are also rising in responsibility. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Perform your duties with utmost dedication, integrity, and accountability, knowing that the trust and confidence placed in you demands your very best. We are all part of a larger mission to create a safer, more just, and more prosperous Philippines. Let us ensure we all live up to those expectations. The road ahead will not be easy, but this I know. You wear your badge not just on your chest, but in your convictions. There is no greater, more honorable calling than to serve and to protect the country. Mas patatagin ang pagiging makadiyos,
makabayan, makatao at makakalikasan. Itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan ramdam ang kapayapaan sa buong kapulungan. At kung saan ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng matiwasay, walang takot at may dignidad. Nakipagpulong ang Chief Executive's Ambassador ng Qatar sa Pilipinas, kung saan pinasalamatan niya ang pamahalaang Qatar sa desisyon nitong huwag magsampa ng kaso at parusa laban sa 17 Pilipinong na-detain kamakailan sa Qatar dahil sa illegal assembly. Maaari na silang makabalik sa kanilang trabaho doon. Ika-9 ng Abril, pinamunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang paggunita sa 83rd anniversary ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa lalawigan ng Bataan. Ang tema para sa taong ito'y kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Unang bahagi ng programa ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan, kung saan nakasama ng Pangulo ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Estados Unidos at Bansang Japan. Dito'y nagbigay din ng mensahe ang Pangulo. Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. We celebrate the future that we will put together, keeping in mind the lessons that we have learned over the many years. And we will continue to celebrate that every single day. These are the things that we celebrate today. These are the lessons that were hard-earned. And these are the lessons that we now apply to our lives. And this in hand, this will bring us to a brighter future. Itong araw na ito ay isang kasaysayan ng buong Pilipinas na dapat maalaala ng bawat isang Pilipino, bata man, matanda man, o kahit sino man. Nagpapasalamat tayo dahil maraming nakikipag-isa na Pilipino, veterano man o hindi, at nagpupunta rito para masinayan ang ating araw ng Kagitingan. Ito yung pinakamahalagang araw upang malala ang mga sakripisyo ng mga veteranong sundalo. At maraming salamat din po sa mga organizer at naalala kami habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat kay Presidente Marcos. Actually, and even during the time of his father, nasa serbisyo na po ako. So patuloy ko pa rin siyang susuportahan hanggang ngayon. Para po sa aking pananaw, napakahalaga natin na i-celebrate ang Araw ng Kagitingan para paglingon sa ating mga ninuno ng mga World War II veterans na nagsakripisyo para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para tayo ay maging malaya at makatuturan. Nagpapasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos dahil yung sinundan ng kanyang ama na siya nagtaguyod at nagtayo ng mansamat na ito ay na hanggang ngayon ay pinagpatuloy ni President Bongbong Marcos. Kaya kami ay nagpapasalamat sa mahal na Pangulo na lagi siyang pupunta dito sa atin sa Bataan. Ito museum ng panahon ng ama ni President Marcos, President Marcos Sr. Tapos nakita ko pa yun, naguto ko kayo. Then, sino ito, pinapakita ko anong process na kanaan, pagkatipin na natin, at doon sa bandang huli, paano natapos natin. Ganito klaseng laban, ganito klaseng katapangan, ganito klaseng katitingan, pagtatsaga
ay kaya ng pala mga gumagawa sa mga heritage na importante yan na mapakita mo sa support yung mga natin. So, nagpapasalamat tayo ng mga sa kanyang pagsusuporta sa ating proyekto. Sinundan ito ng kanyang pagbisita sa newly created Mount Tamat National Shrine Underground Museum. Una itong pinasinayaan noong 1970 ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Tampok sa naturang museo ang papel na ginampanan ng Bataan noong World War II sa Pilipinas at binibigyang pugay ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo, pati na ang mga lokal na bayani ng Bataan. Ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ay nasama po sa usapan. At ko, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila. At ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa Araw ng Kagitingan, upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila'y nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Kaya yan po ang ating ginagawa po ngayong araw. Tinitiyak po natin na lahat po ng mga lahat ng pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon, at sisimulan po natin ngayong araw. Mula Bataan, dumiretso ang Pangulo sa Camp General Emilio Aguinaldo para makapiling ang mga pamilya at benepisyaryo ng mga yumaong sundalo, pulis at iba pang unipormadong kawani ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ang Commander-in-Chief na mismo ang kanyang tanggapan ang nag-aasikaso ng lahat ng mga dokumentong kailangan para makuha nila ang mga benepisyo sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program.
Nagpapasalamat po ako sa Pangulo natin na kahit ganun man yung nangyari, hindi niya po kami pinabayaan. Lahat po ng pangangailangan po namin ng pamilya namin, yung mga LGU, yung mga government offices, tumutulong po sila on the spot po. Natutuwa naman po ako kahit papaano na nakasurvive naman po kami. Kahit gano'n man yung nangyari. Kahit hindi matatawaran ng kahit ano man yung buhay ng asawa ko, pero nagpapasalamat pa rin po ako sa mga naibigay na tulong ng gobyerno po sa amin. Para po sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang aking pasasalamat in behalf of Bureau of Fire Protection, of course, and in behalf of the family. Ang aking taus-pusong pasasalamat sapagkat mas lalong pinaigting, pinatibay ang Comprehensive Social Benefit Program, hindi lamang po para sa mga PNP at Armed Forces of the Philippines, kundi naisama na rin po ang Bureau of Fire Protection dahil sila rin po ay kumbaga nagiging delikado rin ang kalagayan, especially during fire operation o yung paghahatid ng serbisyo sa ating publiko o sa pamayanan. So maraming salamat po at sana ay mas marami pa ang matulungan nito. Ito po ay napakalaking tulong sa akin, sa aking pamilya, sa aking anak, yung makukuha naming mga benepisyo under Comprehensive Social Benefit Program. Maraming salamat po.